Hindi lang banta ng mga krimen ang tinugunan ngayong taon ng pamahalaan pagdating sa usapin sa seguridad, kundi maging ang mga hamon sa pangdepensa o pagdepensa sa ating mga teritoryo. Yan ay sa gitna na rin ng mas agresibong aksyon ng China kung saan ilan pa nga sa ating tropa ang nasugatan. Ang mga yan ating muling himayin sa PTV Highlights 2024 ni Patrick De Jesus. As President, I have sworn to this solemn commitment from the very first day that I took office. I do not intend to yield. Filipinos do not yield. Malinaw ang paninindigan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pagprotekta sa teritoryo at soberanya ng Pilipinas, kabilang na sa usapin ng West Philippine Sea. Pero ngayong taon, maraming hamon na kinaharap ang ating mga tropa sa pagganap sa kanilang tungkulin dahil sa paulit-ulit na pangharas ng China noong Hunyo sa isang insidente sa Ayungin Shoal na itinuturing na pinakamalala. Umabot sa puntong naputulan ng daliri ang isa sa ating mga sundalo matapos ang ginawang pangiipit ng China Coast Guard sa rotation and resupply o remission ng Armed Forces of the Philippines sa BRP Sierra Madre. Hindi rin nawala ang paulit-ulit na pambabangga at pambobomba ng water cannon ng mga barko ng China sa mga barko ng Philippine Coast Guard at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na nagsasagawa lamang ng maritime patrol sa ating exclusive economic zone. Nakaabot din hanggang sa himpapawid ang ginawang pambubuli ng China na personal na naranasan ng ilang mamamahayag. Simula kanina pa nakasunod itong helicopter ng China dito sa ating sinasakyang eroplano ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Kung makikita nyo naman, napakalapit nitong helicopter ng China dito sa eroplano ng BFAR na nagsasagawa ng maritime patrol dito sa Scarborough Shoal o Bajo de Masinloc. Sa kabila ng iba't ibang pagsubok na tila sumubok din sa ating pasensya, binigyang diin ng Pangulo na hindi gagawa ng anumang hakbang ang bansa para lumala ang tensyon sa West Philippine Sea. Ngunit kanyang iginiit na wala tayong isusuko sa ating teritoryo. Muli itong binigyang diin ni Pangulong Marcos Jr. kahit pa sumama na rin ang mga barkong pandigma ng China sa ginagawang panggigipit at pangaharang sa West Philippine Sea. We are going to continue to perform our mission. We will never be part of an escalation in the situation in the West Philippine Sea. If we look at the evolution of the situation in the West Philippine Sea, the Philippines has never been an agent of escalation of tensions. Sa gitna naman ito, patuloy ding pinalalakas ang kakayanan ng militar sa tulong ng iba't ibang pagsasanay. Nitong taon, idinaos ang pinakamalaking balikatan exercises katuwang ang Estados Unidos. May iba pang mga bansa ang lumahok dito kung saan nagkaroon pa ng sama-samang paglalayag sa West Philippine Sea. Sa balikatan ng susunod na taon, mas magiging malawak pa ito alinsunod na rin sa direktiba ng Pangulo. Hindi rin pinapabayaan ang mga programa para sa modernisasyon ng AFP at isa sa inaabangan ay ang pagbili ng multi-role fighter jets na aprobado na ng Pangulo. Pumalag din ang pamahalaan sa pagpuna ng China sa planong pagbili ng bagong armas ng Pilipinas, kung saan isa sa target ay ang mid-range capability o Typhoon missile system mula Amerika na kasalukuyang nasa bansa at ginamit sa iba't ibang pagsasanay. Hindi rin nakaligtas ang hukbong sandatahang lakas sa usapin ng politika, pero sa kabila nito, tiniyak nilang mananatiling profesional, gayon din ang pagiging tapat sa konstitusyon at chain of command. Ang trabaho natin is to protect the Republic of the Philippines, protect its people, defend our territory, and defend our sovereignty and our sovereign rights. Ganito rin ang naging paalala ng Pangulo kasabay ng kanyang pagkilala sa sakripisyo ng bawat sundalo para mapanatili ang kapayapaan sa bansa. Keep up the good work.
And we in the civilian government are completely behind you. Huwag kayong nalilil lang sa mga nangyayari. Let's stay focused. Pare-pareho tayo. Trabaho ko ba yung makipag-away yan? Trabaho ko ba makipag-debate dyan sa mga walang kwentang bagay? Hindi. Ang trabaho ko, pagandahin ang Pilipinas. Kayo naman, may mission din kayo. Ako si Patrick De Jesus at ito ang Highlights 2024 para sa Bagong Pilipinas.